We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po mga kapuso, mahigit sa 1,000 pirasong buto ng yumao ang nakuha sa tinabunang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang inilipat sa isang bodega. Yan ang balitang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, ang bahaging ito ng Roman Catholic Cemetery dito sa Dagupan City, dating bahain pero ngayon elevated na. Yung mga buto na mayumao na kahimlay dito ay pansamantala munang kinuha at inilagak sa isang bodega bago ito maklaim ng kanilang mga kaanak at mailipat sa mga ginagawang nicho. Ang bodegang ito sa loob ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang nagsisilbing nicho ng mahigit 1,000 buto ng mga yumao. Isinilid sa karton ang mga buto at nilagyan ng pagkakakilanlan. Nakuha ang mga buto sa bahagi ng sementeryo na tinabunan ng lupa para pataasan dahil sa mga pagbaha. Lahat na po ng mga bukon dito, mga butong tinanggal po, nakalagay po sa plastic, sa karton, nandun po yung pangalan, saka birthday nila, saka yung dead ng patay nila. Puspusan ng konstruksyon sa mga apartment type na nicho sa sementeryo para mailipat ang mga buto ng mga yumao. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, naglalaro sa 40,000 pesos hanggang 50,000 pesos ang presyo ng kada isang nicho sa apartment type. Pero may diskwento para sa mga kaanak ng mga yumaong nakahimlay sa sementeryo. May ginagawa ring mass grave. Opo, mayroon din po tayong mass grave na yung mga hindi po makapag-claim ng mga buto na may mass grave po tayong paglalagyan na libre po. Samantala, maaga nang bumisita sa sementeryo ang ilang kaanak ng mga yumao. Halos weekly pumupunta ako dito para mabisita naman sila. Yun saka pinagtinan ko yung kuwan kasi nung kuwan nakita ko ng may bitak yan para mapaayos. Iba't ibang grupo ang inaasahang tutulong sa malawakang paglilinis sa sementeryo bago ang undas. Chris, kung mapapansin natin, may mga natapos ng mga apartment type na nicho dito nga sa Roman Catholic Cemetery at nailagak na rin dyan yung ilan doon sa mga butong nahukay. Pero ang sabi ng pamunuan ng sementeryo, maaari namang makatipid yung mga kaanak na mga yumao. Halimbawa, meron silang mga kaanak na yumao na 2 o 3, maaari nang pagsamahin sa isang nicho para nga makatipid. Samantala, patuloy naman yung ginagawang paghahanda ngayon ng mga otoridad gaya ng Public Order and Safety Office maging ng PNP sa inaasahang dagsa ng mga bibisita sa sementeryo habang papalapit ang undas. Bukod sa sementeryo, babantayan din nila yung mga terminal ng bus. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Pinaghahandaan na ng Baguio City Police ang dagsa ng mga magsisiuwian para sa eleksyon at undas. Narito ang report. Bagong eleksyon sa October 30, inaasahan na raw ng Baguio City Police ang dagsa ng mga magsisiuwian sa lungsod. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita at turista hanggang sa araw ng undas sa November 1. Hindi kagaya last year na undas lang ang ating pinaghahandaan, kundi kasama dito yung BSKE. From October 30, andyan na yung election, then 31, pwede nang mag-start ang visitation sa mga cemetery. Kaya saan natin ang pag-uwi
po ng ating mga kababayan na taga Baguio at saka malapit na probinsya. Dahil long weekend, inaasahan ang dagsa ng mga aakyat sa Baguio. Pinaghahandaan na ito ng PNP, lalo na sa magiging sitwasyon ng trapiko. Yung mga rota po or yung mga dati pong ginagawa natin last year, kung saan may naka-alat po talaga kung saan mag-unloading and loading ang mga sasakyan, hindi sa mismo sa harapan ng mga cemetery para po maiwasan ang pag-block or pagsigit ng trapiko po. Binabalangkas ng traffic scheme na ipatutupad sa araw ng Undas. Batid din ng PNP na magiging problema ng mga motorista ang parking area. Kaya paalala nila sa mga nais umakyat sa lungsod ng Pino na huwag nang magdala ng sasakyan o kung malapit lang naman ang pupuntahan ay maglakad na lamang. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Nawala ng supply ng kuryente ang mahigit sa 50 stall sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Alas 7 ng umaga nang mawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Calasiao Public Market. Mahigit 50 stalls ang apektado. Gumamit ng flashlight at kandilang ilang negosyante. Mahirap ni, lalo ngayon mainit. Sobrang init. Oo, at saka cellphone. Malaking perwisyo para sa ilang negosyante ang pagkawala ng supply ng kuryente. Gaya ni JR na frozen foods ang ibinibenta. Mahirap magbenta ba? Tapos yung pressure ko, mamaya umasim. Malugi kami ng malaki man. Sa investigasyon ng Municipal Engineering Office at Market Division, overloading ang dahilan ng biglaang pagkawala ng supply ng kuryente sa pamilihan. May mga talagang pwesto dito sa public market na hindi talaga maiwasan. Lagi namin sinasabihan, huwag sila masyadong gagamit ng kuryente dahil mag-overloading na. Agad nakipag-ugnayan ng Market Division sa DecCorp para isaayos ang linya. Kasabay nito, pinalalahanan ng Market Division ang mga stall owner na iwasan ng overloading at para maiwasan din ang posibleng insidente ng sunog sa pamilihan. Naibalik din ang supply ng kuryente sa pamilihan matapos ang 4 na oras. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang isang rider matapos na bumangga ang motorsiklo sa puno sa Curimao, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Patay ang 22 anyos na rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa puno sa Barangay Poblacion 2, Curimao, Ilocos Norte. Nakilalang biktima na si Miko Publico na nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ang angkas niyang si Leonor Lagmay. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider. Napag-alaman din na walang suot na helmet ang dalawa. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Tumagilid ang isang truck sa National Highway na bahagi ng Barangay Magsaysay, Santa Ilocos Sur. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na paso na karga ng truck. Ayon sa pulisya, papuntang Ilocos Norte ang truck nang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Nagtamo ng sugat ang 4 na pahinante ng truck. Nagdulot ng mahigit 1 oras na traffic ang insidente. Sugatan at wala ng malay nang matagpuan ng kanyang mga kaanak si Reggie Castillo Lorenzo, 38 anyos, residente ng Barangay Bengkag, Lawag City. Nakita ng saksak sa likod ang biktima. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ang biktima sa harap ng kanilang bahay nang may dumaan na grupo ng mga rider. Malakas daw na pinaharurot ang kanilang motorsiklo. Sinundan ng biktima ang mga rider upang sitahin ang mga ito. Nang magkaabutan, dito na sinaksak ang biktima. Tinutugis ang mga tumakas na suspect. Ayon sa ilang saksi, nasa 6 na katao ang gumulpi sa biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. 76 anyos na babae kritikal matapos na barilin ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Kritikal ang 76 anyos na si Florida Navarro matapos barilin sa kanilang mismong tahanan sa Barangay Naglawaan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Isang lalaki raw na sakay ng motorsiklo ang kumausap sa biktima para kunin ang in-order niyang kuneho. Adad to dati kan, may mga latikan. Rabitin ko yung gumunta pang kay alain na kadong kuna na. When umaya kong kunak di anak pa'y nakarkarwar, nanalbang natin. Kapay nga inarabin dati kasdi nga rod. Wamutya mo nga basura lang.
Isang tama ng bala sa dibdib na tumagos malapit sa tagiliran ang tinamo ng biktima. Sana, sabi ko nga kanina, maka-recover yung victim natin. Baka may alam siya regarding sa suspect natin, ma'am. Nagpanggap siya as bibili ng rabi. So, hindi natin alam kung dati ba nakakilala or talagang nagpanggap lang siya para dun sa gusto niyang mangyari. Wala umanong nakakita sa insidente, kaya patuloy ang backtracking ng otoridad sa posibleng dinaanan ng suspect. Wala ring ideya ang mister at ibang kaanak ng biktima sa posibleng motibo sa krimen. Pero hiling nila'y mapanagot ang sinumang nasa likod ng insidente. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang estudyante naman ang hinangaan dahil sa kanilang katapatan matapos sa isauli ang napulot na wallet at cellphone sa Bangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Hinangaan ang katapatan ng 3 estudyante ng Bangaldan National High School matapos makapulot ng pitaka at 2 cellphone sa magkahiwalay na insidente sa bayan ng Bangaldan, Pangasinan. Hindi pinag-interesan ng 3 estudyante ang kanilang napulot at agad na ipinasakamay sa kanilang guro. Tinakbo ko po doon sa baba kasi naulanan po, saka ko pinulot, saka ko. Nung recess po, sinabi ko kay ma'am sa ngayab kasi malaki pong halaga yun. Pinanghirapan din po ng mga magulang yun. Marami pong gustong kumuha pero po sinabi ko, balik na lang po sa may-ari, tapos tinakbo po namin sa may mga teacher. Tapos binuksan po nila yung wallet, may mga ID po. After ko po maglaro ng badminton doon sa senior high gym, may nakita po akong cellphone doon. Nakita ko po, tas inopen ko po, iba yung wallpaper, so miss to say, hindi po sa amin yun. So nagpasama po ako sa Filipino teacher ko po, tapos binigay ko po sa principal's office. Kinilalang katapatan ng 3 estudyante. Hanga raw ang pamunuan ng paaralan dahil likas na umano sa kanilang mga estudyante ang pagiging tapat. Everyday talaga pinagsasabihan sila na gumawa din ng mabuti and wag silang maging pasaway para maging mabuting tao sila. Hinangaan din ang isang POSO enforcer na si Dante Sendanya matapos magsauli ng pitaka na may laman na cash at mga ID. Naibalik sa may-ari ang napulot na pitaka. Ito na umano ang 2 beses na nagsauli siya ng napulot na pitaka. Siyempre, ang trabaho natin, ma'am, hindi naman sa atin yung wallet na yun, baka kailangan pa niya, ma'am. Kaya sinurrender ko po sa munisipyo natin. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos makitaan ng bitak, tulay sa Barangay Mamalingling, Dagupan City, isasara sa mga motorista simula po bukas, October 18. Inutukan niya ni Russell Simorio. Dumarayo pa sa Dagupan City at Mangaldan ang sorbeterong si Mang Joel upang magtinda. Ang Mamalingling Bridge ang daanan niya para makaiwas sa trapiko sa National Highway. Pero simula bukas, October 18, diretsong National Highway na ang daan ng mga tulad niyang motorista dahil pansamantalang isasara ang tulay para bigyang daan ng rehabilitasyon. Okay lang, pre, gagawin yan para hindi mahira. Mangaldan na lang, sir. Iikot na lang ako doon. Ayon sa Barangay Council, dati nang nakitaan ng mga bitak ang tulay dahil sa kalumaan. Hindi na rin pinadadaan sa tulay ang mga malalaking sasakyan dahil sa pangambang lumaki ang bitak o gumuho. May mga crack na sa ilalim. Tsaka yung flooring niya sa pinakamaba, yung flooring niya mataas sa tubig, kaya hindi doon matalo yung tubig sa ilalim. Apektado sa pagsasara ng tulay ang mga taga Mangaldan na nagsisilbing alternate route ang Mamalingling Road. Samantala, tapos na ang ginawang footbridge malapit sa tulay para sa mga apektadong residente. Kasya rito ang mga pumapasadang tri-bike. Okay lang naman po para sa mga naman po yung gagawin na yan, kaya nagbigay po sila ng daan dito. Nakabantay ang poso sa magiging epekto ng pagsasara ng tulay. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Nasabat ang mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng marijuana bricks mula sa 11 katao na sakay ng van sa Comelec checkpoint sa Danga, Mountain Province. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, hindi tinted ang van kaya napansin ang isang nakabukas na bag na may kahina-hinalang laman kaya ito pinabuksan ng PNP. Dito na tumambad ang 14 na bricks at 3 tubular na dried marijuana leaves at tangkay nito. Mga residente sa Region 3 ang mga suspect na naharap sa kaukulang kaso. Wala pa silang pahayag. Unti-unti na raw lumalakas ang kalakalan ng lapida sa Kalasyaw, Pangasinan ilang linggo bago ang undas. May ulat si Claire Lacanilaw. Ilang linggo bago ang undas, abala na sa pag-uukit ng lapida ang 45 anyos na si Johnson Ignacio mula Barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. Unti-unti na raw lumalakas ang kalakalan sa lapida. Sa ngayon, aabot na sa 4 hanggang 5 customer ang nagpapagawa sa kanya ng lapida kada araw. Malakas din ma'am, malakas din, halos parehas din naman. Hindi naman talagang pag-undas talaga ma'am, talagang maraming magpapagawa talaga. Ang halaga ng lapida na gawa sa marmol, depende sa dami ng letra o haba ng iuukit na pangalan ng namayapa. Gumagawa rin si Ignacio ng stainless lapida. Depende rin sa dami ng letra ang presyo nito. Naghahanda na ang mga lapida maker sa dagsa ng mga magpapagawa habang papalapit ang undas. Naka-stack na po yan ma'am. Naka-stack na po kami ng marble para sa ganun hindi na kami ikot-ikot para maghanap. Saka alam na namin pag malapit ang undas, kailangan maghanda ka para sa mga materials. Saka para hindi ka na ikot ng ikot. Mahirap yung oras mo. Hindi na, para di ka na maabala sa paghanap ng materials. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, pagtaas ng tourist arrival sa Ilocos Norte inaasahan sa pag-arangkada ng Cebu-Lawag direct flight sa Disyembre. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Aarangkada na ang regular flights ng Cebu to Lawag ng Philippine Airlines simula Disyembre nitong taon. Kada Martes at Biyernes ang schedule ng flight. 7:30 a.m. ang flight mula sa Cebu City papuntang Lawag, habang 10:25 a.m. naman ang flight papuntang Cebu mula sa Lawag City. Pinaghahandaan naman ng Provincial Tourism ang pagdagsa ng mas marami pang turista sa Ilocos Norte ngayong Burr months. Mahigit 200 na children with special needs mula sa iba't ibang bayan sa Ilocos Sur ang dumalo sa kauna-unahang ADHD Awareness Week. Ang ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder ay isang karaniwang neurodevelopmental disorder o impairment sa utak ayon sa isang psychologist. Madalas daw na misconception sa mga may ADHD ay malikot, pero isa itong sintomas, ang pagiging aktibo, pagkakaroon ng maiksing attention span at impulsive behavior. Hindi lang daw mga bata ang nadadiagnose na may ADHD, pati rin mga matatanda. Wala raw gamot o lunas sa mga nasabing special needs, pero nararapat daw na ipasuri sa mga eksperto upang mabigyan sila ng tamang lunas, tulad ng therapy at pangangalaga. All Smile ang ilang lolang hindi pinalampas ang pampering services na handog ng Vigan City Government sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Labis ang tuwa sa kanilang libreng gupit. Sayang daw ang libreng pakulay, kaya naman sit and relax daw muna sila. May mga regalo rin sa mga tumutungtong sa edad 60. Namimigay rin ng libreng medical assistance at cash gifts. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dinagsa ang huling araw ng pagsusubite ng listahan ng mga magsisilbing watcher sa eleksyon sa Dagupan City. Ang detalye tutukan sa report.
maagang dumagsa sa tanggapan ng COMELEC Dagupan ang ilang kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ngayon ang huling araw ng pagsusumite ng pangalan ng watchers at nagsabi na ang COMELEC na walang extension. Doon po sa rules natin, ang deadline po is 15 days before the election day. So they are all well informed naman, so in-expect natin na makakapag-comply sila before the end of the day. Sumailalim na rin sa final briefing ang mahigit 1,000 gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board sa araw ng eleksyon. Ilang araw bago ang eleksyon, dumating na rin sa Baguio City ang official ballots, election returns at iba pang election paraphernalia. Dumating na rin ang mga gagamiting balota at iba pang election paraphernalia sa Abra. Dinala ang mga ito sa isang storage facility sa Abra Sports Complex at binabantayan na ng mga pulis. Sa Huwebes, October 19 na ang umpisa ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Isang reklamo pa lang daw ang natanggap ng Provincial COMELEC sa Ilocos Sur kaugnay sa vote buying. Iniimbestigahan ito ng COMELEC. Panawagan ng COMELEC at PNP sa mga kandidato at supporters. Sa mga supporters din nila na huwag sanang masyadong mainit sa pagsuporta dahil kung minsan nga yung mga supporters yung nag-aaway-away. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. 18 estudyanteng tubong Pampanga na may internship program sa Israel, ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Narito ang report. Emosyonal na sinalubong ni Aling Leonila mula Candaba, Pampanga ang bunsong anak na si Gabriel na umuwi mula sa bansang Israel. Ilang araw na nag-alala si Aling Leonila dahil sa nangyaring kaguluhan sa Israel. Nagpapasalamat po ako na ligtas ang aking anak. Salamat po, Lord. Glory to God. Kabilang ang anak ni Aling Leonila sa 18 Kapampangan na estudyante na sumailalim sa 11 buwan na agriculture training program ng TESDA sa Israel. Nadistino ang mga trainee sa Ashkelon City. 15 kilometers ang layo mula sa Gaza Strip kung saan nangyayari ang kaguluhan. Yung mga terorista po, pumapasok na po doon sa mismong city namin, which is malapit lang din po talaga sa Gaza Strip. Nakakatrauma po kasi po naririnig po namin yung bomba at saka po yung mga barilan po. Tapos may mga video pa po kami napapanood na paano po nila pinapatay yung mga. Sa tulong ng isang komunidad ng mga Kapampangang OFW sa Israel, nakahingi ng tulong ang mga estudyante sa Embahada ng Pilipinas at sa Provincial Government ng Pampanga para sila ay makauwing ligtas. Pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing. Assessment ko sa mga bata kanina, no? Makikita mo naman sa mukha nila eh. Oo. Parang shock pa sila. Ligtas nang nakauwi sa Pampanga ang mga estudyanteng sumailalim sa internship at masayang nakabalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Mga kapuso, humugot ng 17 rebounds at kumamada pa ng 12 points ang rookie na si Jomel Puno upang pangunahan ng comeback win ng San Beda Red Lions kontra sa Perpetual Altas. Ang huling offensive rebound ni Puno ay nagresulta sa huling 2 puntos ng Red Lions upang maiselyo ang panalo. Sa umpisa, git-gita ng laro hanggang sa magpakawala ng back-to-back 3-point shots si June Roque upang lumamang ang Altas. Sa pagtatapos ng halftime, naiposte ng Altas ang double-digit advantage. Pero sa fourth quarter, nagtala ng 9-1 run ang San Beda hanggang sa mabawi ang kalamangan sa pamamagitan ng 3 ni Eman Tagle. Wagi ang San Beda 62-60 sa final score. Mga kapuso, sa isang exclusive interview sa Maging Sino Ka Man actress, Barbie Forteza, aminado ang primetime princess na isa siyang certified Sharonian. Idol niya si megastar Sharon Cuneta na unang gumanap bilang Monique sa movie version nito noong 1990s. Kaya aminado si Barbie na malaking hamon sa kanya ang role dahil sa malaking expectation ng fans, lalo na ng mga solid Sharonian. Lalo namang nagiging kapanapanabik ang mga eksena sa TV series na Maging Sino Ka Man, 8 p.m. yan pagkatapos ng 24 oras. Paggawa ng tuyo sisig black pasta, ibabahagi ng isang taga San Juan, La Union. Silipin sa report. Kung
ikaw ay pasta lover at naghahanap ng kakaibang twist ng pasta, itry na ang Tuyo Sisig Black Pasta na swak na merienda. Ang paggawa ng pasta ang nakahiligang lutuin ng isang taga San Juan, La Union na si Herb Erwin Flores. Yung shop actually nag-start siya sa tuyo. Doon ako nag-start na wherein sabi ko kailangan ko ng fusion. So mahilig ako sa tuyo and at the same time mahilig din ako sa sisig. So bakit hindi natin pagsamahin? Yun yung yun yung naging tawag dito. Kung bakit ko napagsama yung dalawa dun sa or nagawa yung tuyo sisig pasta natin. Sa paggawa ng Tuyo Sisig Black Pasta, ihanda ang mga sangkap tulad ng tuyo flakes, sisig, black pasta, bawang, chicharon, sili, kalamansi, at onion leeks. Sa isang kawali, gisahin lang ang tuyo flakes, sisig, sibuyas at black pasta. Sa kahaluin, ilagay na rin ang chicharon, bawang, onion leeks at sili. Haluing mabuti. Maaring budburan ng kalamansi at ready na ang Tuyo Sisig Black Pasta. I love po tuyo and then pati na rin po pasta. Parang it gives so much variety po sa two of my favorite foods. Hindi siya totally maalat. Sakto lang yung pagkalasa ng tuyo, yung sisig and tuyo in one dish and nasa pasta pa. Alam ko masasarapan kayo at magugustuhan niyo yung mga spices na nakalagay dito. At pwede nyo naman po gawin to sa bahay ninyo. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ngayon ay Forgive an Ex Day. Napatawad mo na ba ang ex mo? Yes po. Kasi po mahirap po magtanim ng sama ng loob. Kaya parang mas magandang magpatawad po kaysa yun, paulit-ulit mong mararamdaman yung sama ng loob. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi pinili. Ex, sino ka ngayon? Ngayon ay sabi dapat daw patawarin na yung mga ex-boyfriend. Napatawad niyo naman na sila. Oo, napatay na sila. Napatay na sila. Oh no! May kasalanan sila, may kasalanan din ako sa kanila. Hindi pa po. Kasi binigay ko lahat pero pinagpalit pa rin ako sa pangit. Ano niloko ko? Okay. Hindi ko papatawarin, wala akong ex, mami. Okay. Bakit wala kang ex? Wala. Napatawad ko na yung ex ko kasi matagal na kaming wala! At ang masasabi ko lang sa'yo, sana masaya ka na ngayon! May iba na siya! Wala! Uy, video niyo ako, talita ipupos ko. Di pa eh. Bakit? Pero mahal ko siya. Di pa. Pero dahil nga sa Christian tayo, kailangan natin magbago para kay Lord. Tawad mo na ba yung ex mo? Yes po. Dahil masama po magtanim ng sama ng loob. Naka-move on ka na? Yes po, tagal na. Promise. Napatawad mo na ba sa ex? Hindi pa po. Bakit naman? Kasi po ang dami niyang ginawa sa akin na naglamat at naiyak ka. Masakit kasi yung ginawa niya eh. Naging third party ang person. Mga kapuso, 69 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.